other candidates from other parties will never have a chance of being elected as public officials in San Juan. Laging kung sino man ang sabihin ni nung namin doon, yun lang ang boboto nila. Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. Isa lang yan sa mga isyu na naitanong at naitaas sa kaalaman ng Commission on Elections. Ito nga'y bago tuluyang makalusot ang 2025 proposed budget nito sa Senado. So ito pa, I have here a copy of the COC of one candidate for councilor in San Juan. Ang address niya, Unit A and Domingo. Unit A and Domingo. Napakahaba po ng kalye na and Domingo. Walang building, walang Walang building, walang numero. Walang building, walang Ay, numero. masaya siya. Gagawin natin dito. O, nakatira rin po ako sa San Juan. Kahaba-haba ng kalsadang yan. Hindi taga San Juan ito. Kasunod nito, tiniyak na Senadora Amy Marcos na siyang sponsor ng budget na ito na pagtutuunan ng pansin ng COMELEC ang di umano'y disqualification case laban sa naturang kandidato. Samantala, itinaas din ni Senadora Nancy Binay ang kanyang alalahanin tungkol sa paglobo ng bilang ng mga bagong voter registrant sa Makati City sa kabilangan ng pagkaalis ng 10 barangay dito. Yung numero ho ba na ito ay posible na nabawasan ng 10 barangay ang Makati pero nadagdagan ng 38,031 transferees? Yes, sang-ayon ng COMELEC na very unusual kasi nga nabawasan ng 10 barangay, ngunit 57,000 halos ang nadagdag na botante. Samantala, iginit din ng senadora na mas mainam ang pag-upa sa mga makina kumpara nga sa pagbili dito. Ito'y upang matiyak na nakakasunod ito sa modernisasyon at maiwasan ang iba pang karagdagang gasto sa pagtatabi at pangangalaga nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.